Basa ka muna, Brother Ed. Sige, go. You have your time. Okay. So Luke chapter 5 from verse 1 to 11. Ito yung pagkatawag sa magkapatid. Actually, apat to. Pero anyway, muna tayo sa dalawa. Sabi ron, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa na Genesaret, nagsisiksika ng mga napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. So, yung terrain, may mga tao, may nakakilala ng Jesus Christ na nagtuturo ng salita ng Diyos. No? May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat. So, hindi pa na-identify kung sino itong mga to. At wala sila sa kanilang bangka. So, mga oras nito, si Jesus Christ ay nangangaral doon sa mga audience niya. May mga audience siya. No? Okay, from verse 3, sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya nito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Ito na siya. Turo na. Pagkatapos yung mga aral, sinabi niya kay Simon, pumalaw kayo at ihulog ang mga lambat. So, mapapansin na habang nagpipreach itong si Jesus Christ nangangaral, napansin natin na busy itong mga mangingisda na ito habang nangangaral si Kristo doon sa mga audience. So, ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, inaagaw niya yung attention niya nila Peter para makinig sa kanya. No? So, kaya sabi sa verse 4, pagkatapos mag-aral, sinabi siya kay Simon, pumalaot kayo ang mga lambat upang manghuli. Ito yung sumunod na kwento. Sumagot si Simon, Guro. O tinawag na guro kasi that time nakikita o nakikinig kahit paano nakikinig si Peter na ito si Kristo, si Jesus ay nagtuturo, kaya tinawag yung guro kasi dun nga sa lugar na yun na Genesaret ay yung lawa, Lake Tole ay nakita niya na nagtuturo. So therefore, parang ganito dito may nagtuturo, may nag-share ng word of God, pero ang utak mo na sa ibang bagay. Parang tuloy ka lang mamaya no? Okay, sabi ron, guro, magdamag po kami nagpag-ulit, wala kami mahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat, nasunod naman pala. Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. So, marami tayong makikita ng aral dito sa litanya na ito, na kapag ka ikaw ay nakinig, at sumunod, may blessing. No? So, dahil ka sa punong-puno yung kanilang bangka, halos mapulit nga sabi ng lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos mabuo ang mga ito. Imagine, no, matapos kang makatanggap ng blessing. Ang ginawa nila Peter ay nagtawag pa sila ng mga kasamahan nila na ito yung pagpapala na natanggap namin. Ito yung blessing. So, ganun agad yung naging resulta ng kanyang pakikinig doon sa Jesus Christ. Right, tuloy natin. So, nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y lumunod sa harap ni Jesus at sabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat napag-isang makasalanan. So, alamin natin kung kung sinabi ko na makasalanan. Nanggilalas ang mga
nagkilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa daming huli na kanilang huli. Gayon din sina Santiago Juan na anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Kasosyo. So, tama yung sinabi ni Sister Shilo na si Peter ay isang traders maliban sa pagiging mangingisda. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong iibig. So, maganda to sa English. I will make you ambitious. From now on, I will make you ambitious. Nang may tabi na nila ang bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ayan. So, ang ano kasi natin dito, sino daw yung mga unang disipulo ni Jesus Christ? No? Para sa akin si Andrew. No? Yung magkapatid to si Andrew sa Peter. So si Andrew, ano kasi siya, si Andrew, according to history ng buhay ni Andrew, siya ay naging disipulo ni John the Baptist. At siya ay nakulong na si John the Baptist, no? Sinabi meron tong may version sinabihan niya si Andrew sa John 1:40, no? John 1:35-37. Sabi ron, sumunod ka kay Jesus. Yun. Then after noon, si Andrew nga ay nakilala niya si Jesus dyan sa lugar na yan. At sumunod si Peter. Magkapatid dalawan. So, balik tayo kay Peter. Focus tayo kay Peter. Si Peter, ito yung sa lahat ng disciples ni Jesus Christ. Ito yung tinatawag na ano siya? Very emotional, impulsive. Yan, sa lahat ng disciples niya, ito yung impulsive. Sabi impulsive, yung pabugso-bugso. Yung ano yung sumagi sa isip niya, yun na agad yung kanyang gagawin. Kung ano yung sumagi sa isip niya, mabibigkas niya na. Pagkagalit agad. Pagka may hindi nagustuhan, gano'n. So, parang hindi mo na agad nag-iisip. Kaya ito binita yun. Yun, so, ayan, so anong makakuha natin aral kay Peter? According to sa binasa natin, kapag ito ay kalooban ng Diyos, ay sabi ron, pagpapalaan ka. Okay? Si Peter, sa lahat ng mga nalakad ni Jesus Christ, ito yung tao na sumusunod na para sa akin, sumusunod na malayo yung puso niya. Nakikita ko ni Jesus Christ sa kanya. Malayo yung kanyang sumusunod siya, pero ang layo. Alam mo yun, 12 sila siguro. Sabi, ikaw yung magiging leader, pero siya nandun siya sa huli. Sige, susunod ako Panginoon. Pero dito lang sa likod. Sa hulihan. Ganon, parang ganon. Nakita naman natin yan, bago mamatay si Jesus Christ, bago makatlong beses, itinanggi niya si Jesus Christ. No? Para sa akin, sa mga mas mabigat na ginawa kaysa kay Judas. Sorry, medyo mahaba. Igagawin kasi ako. No? Isa ito sa mga mabibigat na ginawa ni Peter. Mabigat. Bakit? Mapapansin nyo, meron nung siya ay yung tinanggi niya si Jesus Christ na makatlong beses. Bago niya itanggi yun, sinusundan niya si Jesus Christ nung hinuli. No? Sinusundan niya kung saan magpunta, sa Chadalhin, sa Sanhedrin, etc. Kay Pilato, nandun siya.
So sumusunod pa rin pala siya, pero napakalayo. Minsan meron sa kanya, paano ko nasabi napakalayo? Nung minsan may nakakilala sa kanya, di ba ito yung isa sa mga disipulo ni Kristo, ni Jesus. Di ba siya yun? So ginawa niya, itinanggi niya. Hindi ko kilala yan. So makatlong beses yun. Sumusunod pero malayo. Marami tayong mga kilalang Kristiyano na ganyan. Kristiyano, kilala si Jesus Christ, pero pagka dumating doon sa sinusubok na ng pagsubok, ay hindi kilala. Napakahina na nagkaroon ng mahina yung kanyang kapit, Panginoon. No? Sorry, maliit lang pala. Mahina yung kanyang pananampalataya. Mahina yung kanyang pagtitiwala. No? Parang susunod ako pero pagka dumating sa pagsubok, teka, parang delikado yata. Parang gano'n. So, tayo bilang mga Kristiyano, marami tayo matututunan dyan sa Luke chapter 5:11. No? Maging ano tayo, maging salamin natin si Peter, maging halimbawa si Peter sa pagiging buhay Kristiyano natin. Hindi yung magiging impulsive niya, yung reactive siya. Hindi mo si Jesus Christ, alala mo siya agad yung nag-react. Tinagpas niya yung isang huli sa kanya, kay Jesus Christ. So, ganun katindi siya. Ano talaga yung buwis buhay pa ka. Napakatapang. Pero pagkadating doon sa kung siya na yung persecute, siya na yung pahihirapan, ayaw niya. Takot. So, in the end, according to history, ay matapos na mamatay at mabuhay si Jesus Christ, nagbago yung pananaw. Nagbago yung kanyang kaisipan. Siya ay sa Rome. Hindi siya nag-preach, hindi siya namatay. Hindi siya namatay. Then si Andrew ay kapatid ni Peter. Siya naman yung napunta sa burden, I think. Sa ano rin siya, sa parang sa ano rin siya namatay, sa Rome din, I think. So, yan po. Maraming salamat. Busy, kinig lang. Ayan, maraming salamat, Brother Red. So, mamaya na ako mag-conclusion, no? Meron tayong ano dito, open discussion muna tayo saglit. Mga brothers and sisters, nandiyan ba kayo? Pa-heads up. Dito. Mag-share po ako, Ate Sheila. Conclusion and closing prayer na. Meron po tayong dito, meron po tayong actually naglagay ako ng medyo twist na question dito eh. Itong who was the first disciple of Jesus? Para sa atin, sino po ba sa inyo yung first disciple of Jesus? Umpisa natin kay Supra. Ayan, kapatid na. Sa akin yung yung nung lapitan niya si Pedro. Yan. Sino po? Sige po, open discussion po tayo. Sige po. Pasensya na. Yung yung parang nabasa ko na kasi bumabakas ako, nagpunta ako sa Ideal kaya medyo bumaba sagit lang. Ito. Habang nag-iisip si Brother Supra, Brother Josh, medyo maingay, Brother Josh.
Si Pedro tsaka yung kanyang kapatid. Si Simon Peter tsaka si Andrew. Tama ba? Brother Josh? Yes po, yes. Good morning, Tatay Sweetie. Pastor Lucio. Good morning, Tay Sweetie. Busy na yata si Pastor Lucio. Ayan kapatid, pasensya na. Si Simon tsaka si Pedro, no? Si Simon tsaka si Pedro. Yung nasa sila sa Pampang. Ayan. Simon at saka si Pedro. Isa lang po yata yun eh. Simon Peter. Tama ba, isa lang Brother Josh? Isa lang yun. Isa lang ba? isa lang po yan. Si Andres. Pasensya na kasi hindi man ako part talaga ng ano. Okay lang. Walang problema. Ayan si yun. Wala pong mali. Si Pedro tsaka si Andres tsaka si Simon, no? Andres tsaka si Simon ba? Ayan. Okay. Sharing lang naman po. Thank you, salamat sa iyo, bro. Pastor Lucio? Busy yata ito, may bisita. Ate Sheila? Pareho din si Simon Peter and his brother Andrew and James. Am I right? Skeptics? Hindi ko alam. Pasensya na. Okay, Sila na lang sumagot. Brother Redskin? Para sa akin si Andrew. Kasi sabi rin sa okay lang po, basta natin. Sige lang, Brother Red. Sa 140, pwede niyo pong buksan. Wala akong Bible. Matthew 1:30 ba? John. Yes, John 1:30. Si Andrew kasi ang nagdala kay Peter papunta para kay Jesus. Pinakilala niya si Basa na lang. John 1:40. Sige, John 1:40. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah." That is the Christ. And he brought him to Jesus. Yun. Tama po. Nakalagay naman. Tatay Sweetie, good morning. Good morning, guys. Good morning sa inyong lahat. Skeptic, Redskin, Shiloh, Lucky, Josmith, and Supra. Sige po, Tatay Sweetie. Kinig ka po muna. Ang topic po namin, Tatay Sweetie, yung nakapost sa Luke chapter 5, verse 1 to 11. Sino yung unang disipulo ni Kristo? Sino po yung pinakaunang disipulo ni Kristo? Ay, naku, pag sumagot ako dyan, kakaiba ako kay Shiloh. Sa akin, unang pinakadisipulo, ang unang disipulo ni Jesucristo, si Maria sa Jose, yung magulang niya. Naniwala kasi yung mga yun sa kanya. Okay. We'll respect that sharing. Thank you. Pabaya ko to sa mga pastor. Pastor Lucio? Pastor Josh Smith? At tingin ko may nauna pa dyan. Yung mga naniwala na darating siya. Yung hindi pa siya. Kailangan meron tayong Bible reference na. Ay, hanapin ko Tatay Sweetie, meron ka bang Bible reference na sinasabi na nauna si or tingin mo lang yan? Dun sa pag-conceive niya kay Maria pa lang, sa sinabi ni Gabriel. Doon pa lang kasi nung sinabi ni Gabriel, Anghel Gabriel, na pagbubuntis niya si Jesucristo, naniwala na. Ano sabi ni Maria doon? May sinabi si Maria doon sinabi sinabi ni Gabriel. Ay, pag loobin, sinabi niya, nakalimutan ko. Yun yung una, yun yung first na sinabi ni Maria.
na loobin nawa kung ano yung Doon pa lang, yung pananampalataya na kaagad ni Maria doon sa Diyos at kay Jesucristo. Kasi kung wala siyang pananampalataya doon sa Diyos at yung sa pagbubuntis niyang Misaya, hindi lalabas si Jesucristo. Yun. Tapos si doon naman sa kay Jose naman, inutos na iligtas sila. Kasi kung walang pananampalataya yung dalawang yun, wala na si Jesus, pinatay na ni Herod. Yun, nakasulat naman yun Iniligtas sa kayong pananampalataya pananampalataya ni Maria kay Jesucristo. Kasi hanggang sa uli si Maria nandoon. Yun lang masabi ko. Iba nga kasi perspective ko. Pasensya na. No problem. Alright, thank you. So, Brother Josh? Yun, si Peter po at yung yugto kasi na yun in terms of kay Andrew ay narinig niya yung mga disipulo ni John the Baptist at kasi inaabangan ng lahat ng yun ng lahat ng mga Hudyo, ibinalita niya sa kanyang kapatid. Pero sa tagpo ng Luke 5:1-11, ang unang nananampalataya at unang sumubok sa Panginoon ay si Pedro. No? So, ang tricky question dyan, sinubok ba ni Pedro sa mga tagpo na yan ng Panginoon? Ang sagot ay kaya siya nagsabing part 2. Ang unang apostol talaga si Pedro. Si Andrew, yan ay masugid naman nakikinig kay John the Baptist. Kaya minsan napagkakamalay niyang apostol ni John the Baptist. Kasi talagang in terms of firing spirit, makarinig ng salita ng Diyos. Yung mga rabbi kasi nila, alam nila corrupted. Kaya ayoko na makinig. Corrupted naman yan yung mga rabbi namin, tsaka yung mga sacerdote. Laging dun sa Empire of Rome, nakahilig, hindi na naikinig. So nung dumating si John the Baptist, pinananabigan ng mga mananampalataya. Yun po, brother. Mamaya na yung tricky revelations na sinubok ni Simon o ni Pedro ang Panginoon habang nag-uusap sila dyan sa verses 5:1-11. Sige, salamat. Pastor Lucio? Busy yata si Pastor Lucio. Sa lahat ng mga bagong viewers namin, shoutout po muna sila Sister Veronica, nasa baba, Brother Paul, Aria, Kokoy, Puringa Products, June, Duyux, and Brother Gringo. Ay, meron po aakyat. Ay, si Brother Paul. Yes, Brother Paul. Onin, yes, nag-agree din ako kay Tatay Sweetie. In a way, kapag outside the 12 disciples, yes, si Maria talaga. Una. Sa outside the 12 disciples. Ang question natin is about disciples. Okay. Disciple, si Pedro. Kaya nga kinonfirm ni Jesus kung sino talaga sa kanya. Si Jesus. Diba? Kasi maraming sumusunod kay Kristo, pero hindi talaga siya kilala at kung ano ang purpose niya sa mundo, sa tao. So, unang nag-confirm nun si Pedro. Lahat tayo sumusunod, pero sino si Kristo sa'yo? Ang daming sagot. Pero si Pedro lang yung nakapagbigay ng tamang kasagutan at unang tinanong. Ayan, maraming salamat Brother Paul. Brother Onin, pwede ko bang dagdagan yung kaninang diwa ko? Sige po. Yung kanina, yung pagkatapos, di ba, nung dumating na yata sila sa Pampang nun, yung parang napo-point of view ko lang, nung tinanong siya ni Kristo, nung sasabihin na magmula ngayon, gagawin ko kayong lalakaya ng tao. No.
parang doon yung part na yun, parang hindi ko alam kung kinakabahan siya o parang nag-iisip siya, no? Parang 50-50 yung nararamdaman na feelings ni ano nun eh. Hindi ko alam kung si Simon o si Pedro. Yata in that time na yun. Tapos nung sumunod siya Simon Peter, isa lang po yun. Simon Peter, isa lang po sila. Si ano, yung isa, sino ba yung isa, brother, nakalimutan. Si Andres, no? Si Andres. Pero ang una talaga, si Simon talaga, si Pedro talaga, no? Tingin ko si Pedro yun, yung parang yung nung sinabihan siya na yung gagawin ko yung mga mamalakay ng tao, parang yun nga, yung parang yung isip niya na ganun. Biruin mo, kasi siyempre, kung parang yung logic nun, ang hirap na nga ng buhay ng that time ng panahon na yon, siguro nung timeline nila. Ngayon, yung napakitaan sila ng ganung yung parang himala yun eh, no? Parang himala sa panahon na yun eh. Na yung parang syempre negosyante siya. Hindi nakita niya na kaya ko parang sinasabi niya na kaya niya ipagpalit, yung parang fate na no? Parang kung kaya ko bang ipagpapalit mo yung gawain mo, hindi ka na mangingisda. Ngayon, tao na yung uhulihin mo, parang gano'n, no? So, ngayon, parang, niya ron, yung point of view niya, yung kinabukasan niya sa future, no? Kung ano ba yung kahit na ng kapanahonan niya hanggang sa huli. Kumbaga, kung ano magiging future niya, parang gano'n, no? Maraming salamat. Okay, salamat. Ate Shilo, gusto ko tanongin si Ate Shilo. Ate Shilo? Yes. Meron ka po bang kalituhan kung sino po talaga yung nauna? Wala naman. So, yung dalawang na yun. James at saka si Andrew. Oo, pansinin niyo dito sa Luke chapter 5. Dito sa ating verse. Nabanggit ba dyan yung pangalan ng Andrew? Si Hindi na mention, no? Kapatid, Andres yata, Andres ang dito, Andres. Tinawag na Pedro at si Simon tinawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Nawala yung internet ko. Hello. Ulitin ko ulit, no? Yung tinawag walang tinawag na Andres. Yung tinawag na si Simon tinawag na Pedro, tapos si Andres. Yun, yung kapatid niya siguro. Tagalog o Andrew. English, Apo. Okay. Isa lang po yun. Isa lang, ayun lang. Oo. Dalawa lang yung tinawag eh. Sa binasa natin sa Luke chapter 5, nabanggit po ba si Andrew doon? Parang hindi. Wala, no? Wala nga. Brother Josh. Parang wala. Bakit ko nasabi si Andrew? Saan ko nakuha yun? Brother Josh. Matthew 5, no? Matthew 5. Luke 5. Luke 5. Luke 5. Oh, wait. Hindi nabanggit, Brother Red, di ba? Hindi nabanggit. Hindi nabanggit. Pero naniniwala tayo na kasama ni Andrew si Simon Peter doon sa boat sa Baka. Tama? Kasi mangingisda rin si Andrew. Kapatid yata niya si Simon. Magkapatid sila. Apo. Pastor Lucio kasi busy eh. So, agree tayo doon. Nasa Luke 5, sa salaysay ni Luke, hindi nabanggit doon si Andrew, correct? Pero at that very moment, kasama doon si Andrew sa boat na yon. Brother, si Simon, no? Si Simon.
Teka lang bro. Si Andrew ang pinag-uusapan natin. Okay. Pero sa Matthew, sa Matthew chapter 4, 18 verse 18 to 20 plus, no? To 22. Sinabi dito, as Jesus was walking beside the sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the lake. They were fishermen. So, ibig sabihin, ito yung the same story na sinasabi ni Matthew, na si Jesus ay nandoon sa tabi ng Sea of Galilee. Parang lake kasi ito lake. No? At kasama ni Simon Peter doon ay si Andrew. Pero si Andrew dito sa Luke chapter 5 ay hindi nabanggit. Tama? Pero kasama si Andrew dyan sa boat na yan. Hindi nga lang nabanggit yung kanyang pangalan. However, yung other group, which is in the other boat, ay nandoon naman si James at saka si John, anak ng Zebedee. Maliwanag na sa atin? In other words, if we are to analyze of who was the first disciples of Jesus, ang ibig sabihin nito, pagka sinabi natin ng disciples, hindi lang nakatanggap ng gospel ni Christ. Ito yung iniwan nila yung kanyang trabaho at sumunod kay Jesus upang mag-share ng gospel. Agree? Agree. Kaya, to the question of who was the first disciple of Jesus, therefore, it was Simon Peter and Andrew na magkapatid first, and then followed by James and John na nasa kabilang boat. Kasi silang parehas dalawa ay nakatanggap ng miracles na ginawa ni Jesus, nakatanggap ng kanturuan, nakatanggap ng miracles, at iniwan nila yung kanilang nakuhang mga isda at sumunod kay Kristo upang mag-preach the gospel. Pwede po. So, dalawa sila, no? Dalawa sila, parang ganun. Anong dalawa po? Sagutin natin si kapatid na sumunod. Pasensya na, kapatid, no? So, dalawa sila yung, yung nabiyayaan ba? Yung unang disciple. Kasi, magkasama silang dalawa eh. Hindi po natin pwede kasi ma-disclose ang numbers. Kasi dito sa Luke 5, hindi kasi specified lang talaga. Kasi meron kasi, Brother Josh, pwede ba natin i-consider yung numbers dito? Kasi doon kasi sa Luke kasi apat sila sa totoo lang. Lagay natin sa 11 kasi Juan. So apat sila. Pero ang tagpo nito sa amin study, sino yung sa apat na yun unang tumanggap at sumubok sa Panginoon. So yun ang view namin o yung view. Parang ang dating nun kung sino yung unang bumate, kung sino yung unang binate o sino man yung unang sinabihan ni Kristo, yun yung first disciple, parang gano'n ang lalabas. Tama ba? But in terms of scriptures, kung sino dapat yung nakarinig, tumanggap at naniwala, sila yung magiging apostol. So sino yung una na yan, brother? Pwede ko ba matanong kasi hindi ko rin maliwanagan, no? Kasi apat sila, sabi mo rin kanina nasa bangka. So, sino yung talagang sa tingin mo yung unang-una? Yung sumubok at naniwala. Si Pedro. Sino yung Siya si Pedro? Kasi sumubok Okay. Si Simon, no? Si Simon. Kaya si Simon Pedro ang unang sumubok sa Panginoon at naniwala. Sa katunayan, siya lang yung nagpatira pa. Hello po, brother bro, good morning po. Brood, good morning po. At sa lahat ng mga listeners namin. Nilinaw ko lang, maraming salamat kapatid. Okay. Hindi tayo nagkamali. Tama, Brother Oning, hindi naman kasi lahat ng tinawag o sumunod ay disipulo na. Tandaan natin, marami silang tinawag.
pero hindi sumunod at hindi sila nag-confirm kung ano talaga yung calling nila sa Panginoon. Apa. Sige, dito kasi sa listing ko, ito yung mga sumusunod, ano. Una, si Simon Peter at yung kapatid niya si Andrew. Ito yung magkasama sila sa isang boat, no? And then si James and John, na anak ni Zebedee, na nandun din sa kabilang boat. Kasi dalawa ang boat na to, no? Pinost ko dito yung Sea of Galilee para magkaroon tayo ng picture out. Ma-picture out natin kung saan sila banda. Kita nyo ba yung picture? Yes, po. Sea of Galilee. Yes. Oo. Yan yung tinutukoy dyan sa Luke number 5, no? Makikita nyo dyan. Sa unang verses, na dyan, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret. Gennesaret, nababasa niyo po ba dyan? Gennesaret. Kita niyo po ba? Tiberian? Pagitan ng Capernaum at Magdala. Capernaum. Pagitan ng Northwest po ng Sea of Galilee. Northwest po ng lake. Nandyan yung pangalang, nandyan po yung Betsaday. Gennesaret. Gennesaret. Kita niyo pa? Oo. Andito siya sa bandang, katabi ng Capernaum. Northwest. Sa baba Capernaum ng tsaka Magdala. Magdala. Sa taas ng Magdala. Nasa gitna siya. Maganda po kasi ma-picture out natin yung location, no? Para talagang magiging very ma-visualize natin. So yan yung sa verse Luke 5 verse 1, as one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret. So dyan, yung pinakalugar na yan, yung lake na yan, kung mapapansin natin sa Luke 5, dyan siya nagpe-preach doon sa mga crowd, doon sa coastal area. Okay. So, maliwanag yan doon. Nagpipreach siya doon sa mga crowd ng salita ng Diyos. And then, nakita niya, sabi nga ni Brother Red kanina, na nakita niya na yung dalawang bangka, and based sa perspective ni Brother Red, ay busy sila sa paglilinis ng kanilang mga nets. No? Wala sila doon sa crowd at nandoon sila sa malapit sa shore, naglilinis ng kanilang nets. Kung mapapansin nyo dyan sa verse 2. He saw on the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. Naglilinis sila ng kanilang mga Naglilinis sila ng kanilang mga fisher nets kasi nga wala silang nakuhang isda. No? So, sabi ni Kuya Red, naging abala sila doon sa kanilang paglilinis at hindi sila kasama doon sa crowd na kung saan nandoon si Kristo na nangangaral ng salita ng Diyos. So, ang ginawa ni Jesus, pinuntahan niya yung dalawang boat na yon at umakyat siya ng boat kung saan nandoon si Simon Peter. At may kasama si Simon Peter doon. Pero dito sa Luke, hindi nabanggit yung pangalan ni Andrew, but sa Mark, nabanggit ang pangalan ni Andrew. So, I hope it's clear. So, dito, isa-isayin natin, no? He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Ibig sabihin, brother, sa Tagalog, ano yung word na ginamit dyan sa Tagalog? Baga, lumayo ng konti. Lumayo ng konti doon sa shoreline. No? Then he sat down and taught the people from the boat. So, ibig sabihin, nangaral si Jesus pa doon. Bago niya inutusan na ibaba yung mga nets. Nangaral muna siya. He sat down and taught the people from the boat. Ibig sabihin, dito pa lang sa verse 3, makikita mo na although hindi nabanggit ni Jesus kung sino yung kasama ni Simon, pero mapapansin natin dito na may kasama si Simon Peter sa boat. Kasi ang sabi dito, he sat down and taught the people from the boat. Ibig sabihin, 1 or 2 ang nandoon, although hindi binanggit ang pangalan ni Andrew. Tama po ba mga kapatid? Would you agree?
And then sa 4, when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night. Dito pala makikita natin, we have worked hard all night. So, ibig sabihin, may kasama talaga si Simon Peter. And haven't caught anything. Wala talaga silang nahuli. Ibig sabihin, buong magdamag silang ano pa yun sa Tagalog? Nangawi o nangisda? Pero wala Naglatag ng silang lambat, no? Ha? Naglatag ng lambat. Naglatag. Magdamag sila all night, no? And haven't caught anything. Magdamag silang ng isda at wala silang nahuli kahit isa. But because you say so, I will let down the nets. So nagtiwala si Simon Peter. Binabayaan yung nets nila. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So sobrang daming nahuli nila na parang mababali na o lulubog na yung kanilang boat, no? Oo. Pwede rin masabi, hindi ko rin kasi masabi yung bangka kasi may boat na maliit, may boat din na malaki. Basta bangkang pangisla. Nakikialam dito si commander ko Si commander ko nakikialam. Ayun talaga. Pwede yung pagkailamera siya, iligwag na natin yan. Kaya Onin, dun sa part na, di ba, sinabi ni Jesus Christ na ilayo-layo ng kaunti yung bangka. Kasi magpipreach siya, di ba? Nag-preach siya. So, that time, busy nga yung mga fishers, yung mga mangingisda na yun. So, doon siya, di ba sumampa siya doon sa bangka ni Peter? Tama ba ako? Sumampa siya kay Simon Peter, yung sinabi ko kanina. Yun ang sinampahan niya, yung bangka ni Simon Peter. Therefore, siya yung nagpipreach na, halos katabi niya na si Peter. Nandun si Simon Peter at saka si Andrew. Tama. Clear ko lang. Inisip ko kasi baka nandun siya sa isa pang bangka na pag-aari ni Peter. Hindi, ang nasa kabilang bangka, si James at saka si John na anak ni Zebedee. Okay. Alright, tuloy tayo. Nakakasunod po ba kayo? Brother. Mga brothers and sisters. Dumadami yung viewers natin. Magandang umaga po sa atin lahat. Shout out po sa mga nakikinig. Yung topic po namin ay Luke chapter 5 verse 1 to 11 po para masundan niyo po. So nilagay ko lang yung picture dito para magkaroon tayo ng visualization kung sa lugar ng pangyayari. So, saan na ba tayo? So, inutusan ni Jesus na ilaglag yung nets, no? Then Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets." Nagtiwala siya, no? Parang walang kalituhan. Brother, wait lang brother. Pwedeng stop mo lang dyan saglit. Parang no? Sige parang parang dyan sa punto na yan, parang sinubukan yung faith nila, no? Yung pagtitiwala nila, kung parang sinubukan sila ni Kristo na kung nagtitiwala ba sila o hindi. Kung mangyayari ba yung sinasabi ni Kristo o hindi, no? Parang ganun ba? Actually, hindi lang ito sinubukan, kundi ipinakita mismo ni Jesus at ano yung kaya niyang gawin. Yun. So, tuloy tayo. When they had done so, they caught such a large number of fish, and their nets began to break. No? Parang mapuputol na yung kanilang net sa sobrang dami ng nahuli. So, they signaled their partners in the other boat to come and help them. Ibig sabihin, sinignal nila yung kabilang bangka. Sa Tagalog ba, bangka ba nakalagay? Brother Ed? Bangka yata yan, brother. Pa-confirm na lang. Bangka. Apo. Kasi sa amin, sa maritime law,
Sa amin, sa maritime law, marami kasing variations yan when you say boat. No, pero ako, naniniwala ako na ito ay maliit na boat. No? Kaya sa Tagalog ay bangka. Alright. So, tuloy tayo. So, sinignal nila yung kanilang mga partners. Kapag sinabing partners, ibig sabihin, magkakakilala sila at magkakasosyo sila katulad ng sinabi ni Ate Silo. Kasi nga, sila ay mga ingisda at sila ay negosyante at binibenta nila ito. Kasi yung kanilang ginagawa ay hindi lang naman pangkain eh. So, partners in the other boat to come and help them. And they came and filled boats so full that they began to sink. So parehas, dalawang bangka na halos na puno na parang malulunod na. No? And then when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Ayan, sinabi dito, no, maliwanag. Simon's partners, ibig sabihin, si Simon, partner nila sa Simon Peter at saka si Andrew, ay partner nila si James and John. So, ibig sabihin, tama po yung sinabi ni Sister Shilo kanina, na they are into like business, no? Parang negosyo nila ito. Mangingisda, fishermen. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So, they pulled their boats up on shore. Ibig sabihin, inakyat nila yung kanilang bangka, left everything, and followed him. So imagine natin, pinakita ni Jesus yung kanilang gustong mangyari na magkaroon sana sila ng huli, at indeed nakakita sila at na-experience nila yung miraculous na ginawa ni Jesus. But despite yung pinakita sa kanila at marami silang nahuli, iniwan nila lahat, kasama pati bangka at kanilang mga huli, at sumunod sila kay Kristo. Napakaganda ng napakaganda ng mensahe napakaganda ng mensahe ibinigay sa atin ito ngayong araw na ito. This is a story about tama yung key points ni Brother Red kanina, no? Na sometimes sa buhay natin, alam natin merong nangangaral sa atin. Nakikita natin may nangangaral doon. No? But sometimes in our lives, we refuse to listen because what? We are so busy. Busy in our life, busy in our business, busy of what our routine, busy of what we do every day. And we refuse to hear the Word of God. Just like what Simon Peter, James, and John and James. No? But despite of being so busy of their whatever they're doing, ganun na lang kaano yung Diyos. No? Ganun na lang siya kahalaga sa atin ng Diyos, na siya mismo ay lumapit talaga sa atin. Notice, Jesus Christ Himself went on to the boats Himself. Kasi wala dun sa crowd yung apat eh. So siya mismo pumunta doon upang iparating yung Word of God. So dito, we can see that after hearing the Word of God, after experiencing His goodness in miracles, hindi pala enough ang maniwala lang. Hindi pala enough na magkaroon lang ng faith. Hindi pala enough ang sumampalataya lang. Because what Simon Peter and Andrew and James and John did was they had left everything. Lahat.
wala silang dinala. Kasi everything Iniwan nila, bangka nila, huli nila, and kung ano pa man. Kasama dun sa everything, iniwan nila, and they follow Jesus. What? Para saan? To fish for men. Kasi sinabi dito ng Panginoon Then Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on, you will fish for people. In other words, atin mga kapatid, for all of us who have not received the Word of God, sa ating mga viewers sa mga nakikinig, let's try to be let's try to be conscious and wanting to hear the Word of God. And as we hear the Word of God and see His goodness and His miracles, it's not enough to have faith. It's not enough to be obedient. It's not enough to be righteous. We need to fish for men. We need to be disciples. That's the greatest commission. Therefore, go and make the disciples of all nations. So ito pala dapat natin gawin. After hearing the words of God, after hearing His experiences, His goodness, His miracles, His blessings, ay kailangan pala tayong mag-disciple. We have to fish for men. Yung pala dapat natin gawin. It's not enough na magkaroon lang tayo ng faith. It's not enough na magkaroon lang tayo ng pananampalataya. It's not enough na kailangan makamit natin ng salvation. Hindi pala enough yun. Dapat pala, kailangan natin pumunta doon, sumunod sa Kanya, at anong gagawin natin? Mag-disciple. And fish for men. Hanapin yung mga nawawala. Sorry, napahaba na yata yung ano. Ilang. Tuloy mo lang. Ayan, sorry guys. Brother, parang may dadagdag no, parang parang sinusubukan yung yung pananampalataya ba? Yung point of yung point of view niya, yung sinusubukan yung pananampalataya ng mga gagawin niyang disciples. Dito, Brother Supra, ipinapakita sa atin na kapag tayo ay nakalanghap or nakatanggap ng salita ng Diyos, we began to experience God's goodness and miracles. No? And kapag nagkaroon tayo, na-experience natin yung goodness ni Lord, no? Dito, makikita natin yung kahalagahan ng buhay natin. Kung ano ba yung priority natin sa buhay natin. So dito sa disciples na pinakita ni Simon, na despite yung kanilang business, iniwan nila lahat doon at sumunod sila sa gusto ng Panginoong Diyos na be a fishers of men. Although, hindi naman tayo lahat dapat lahat tayo, kasi ano lang naman yun, may selective view kasi ito, no? So kung may calling tayo, gawin po natin yun. And make priority yung pagiging disciples of Christ. So kapag tayo ay workers sa ating kanya-kanya mga professions, in other words, we can also be do the discipling, but make it our priority. And I believe, Yung pag-share ng gospel. and I believe, brother, on this platform is one way of sharing God's word. I know that this is God's will through to use social media to spread His word, to spread His love. And then, may mga nakarinig dyan, sabi nga, the harvest are, hindi lang gahinig na yung harvest, but the harvesters are few. So itong naniniwala ako, this is one way of God's
plan para tayo magkatipon sa kanyang pangalan para maihayag ang kanyang kaligtasan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang grasya at ang kanyang kaabangan. Yun lang po. Amen po, Ate Sheila. Thank you very much, Ate Sheila. So, siguro we will have a closing prayer and then we can discuss further open topics na lang. Closing. Closing. Sige. May dadagdag ka ba? May dadagdag ba ito si brother? Pwede pa rin tayo open discussion mamaya. Yung next Brother Josh, pangunahan mo closing prayer. Nawawala, humihina signal ni Brother Josh. medyo mahina mo yung signal ko. Sige po. Pastor Lucio, nandiyan ka pa? Nickname ka pa. Kakapasok ko lang closing na. Closing na kami sa topic namin pero ano naman to, meron pa namang mga open discussion mamaya. Sa sharing lang namin, sa sharing. Nandiyan ka na, Pastor Lucio. Any additional inputs or insight dito sa Luke 5 before we have our closing prayer? Yung closing prayer natin, para lang po yung sa sharing and then later on, pwede pa naman na tayong mag-open discussion. Kasi pagka nag-umpisa na kasi mag-open discussion, minsan hindi na natin makontrol kanya-kanya ng kabilat kalwat kanan na may bumababa, may umaakit hanggang hindi na tayo nagkakaroon ng closing prayer. Yes, may dagdag ako, no? Go ahead. Napakaganda ng insight talaga na para sa atin ito. Tama yung mga sinabi nyo na dapat isi-share din natin kung paano tayo paano natin tanggap si Kristo. Kaya nga sinabi ko kanina, binibigyan ko to ng diin talaga yung sinasabi doon na marami silang nakuha. Sobrang dami nilang nakuha. Sobra dami talaga. Pero iniwan nila. Simpleng tao lang. Kasi hirap na hirap sila. Tapos yung time na yun ang pinagkakitaan nila. No? Pinagkakakitaan nila yung mga isda. Dami nilang nahuli. Ba't sinabi nila ba't hindi nila sinabi sa Panginoon na, Panginoon, teka muna saglit, ibibinta ko talaga to sa sa merkado. Ba't nila hindi ginanon? Because nagpapakita lang sila na sumunod talaga sila kay Kristo. Kaya nga address to, paulit-ulit ko to, in-address to lahat para sa atin. Hindi tayo makasunod sa Panginoon because marami tayong reason. Marami tayong rason. Hindi muna ako makasimba. No, Lord, kasi bibinta ko muna to. Lord, kasi walang-wala ako ngayon. Kailangan ko talaga maghanap buhay. Ganun talaga ang reason ng tao. Pero binigyan tayo ng binigyan tayo ng Panginoon ng tamang strategy para maibigay lahat para sa atin. Spiritual, physical na pangangailangan. Basta sundin lang natin ang gustong ipagawa ng ating Panginoon. Share. Kahit sabi nga ni Brother Josh kanina, kahit isang tao lang yan, ma-share mo lang. Yun. Napakaganda ng masaya yung Panginoon natin. No? Lahat maganda yung sharing natin. Yun lang. Maraming salamat. Thank you, Pastor Lucio. Brother Red, go ahead. And then, Brother Josh. Ayun. Maingay ba? Ayos lang. Maingay po ba? Yung background ko. Okay lang, Brother Red. So, mapapansin natin dito dun sa magkapatid na ito, ano ko na lang to, additional.
Mapapansin natin doon sa magkapatid na Andrew and Peter, Simon Peter, no, na sa kabila nung si Andrew ay nakilala niya Messiah prior to Peter. No, hindi niya pa rin hindi niya agad-agad na convert si na-convert si Peter bilang kapatid. So, ano ang point ko dito, mga brother and sisters? No, na ang Diyos talaga ganito, ano ko ba maibigay yung thought ko? Ganito, ako bilang si Redskin, hindi ko kayang baguhin si Sir Sweetie. Hindi ko kayang baguhin si Ma'am Shilo, si Smith, lahat ng naririto. No, unless na ang Diyos ang siyang kikilos sa buhay ng isang tao. Like what happened kay Peter, no? Mismong ang Panginoon ang nagbago kay Peter. Pero may initiation na siya, no? Si Andrew, sa kapatid niya. May initial na pagpapakilala. No? Pero ganoon pa man, hindi agad ganun nabago si Peter unless na si Kristo mismo ang nag-initiate doon sa buhay ni Peter. So, ganun din sa atin. Tayo, nakapakinig tayo ng Word of God. Minsan nabasa lang natin Pero walang patama. Walang masyadong minsan hindi agad natin naintindihan. Unless na humingi tayo ng guidance sa Panginoon. Minsan may ginagamit ang Panginoon. No? Kung walang hindi mo kaya, mahina yung pain mo. Minsan may ginagamit ang Panginoon tulad natin na natin dito. No? Yung mga hindi natin narinig before, ngayon natin narinig parang na tayo, natatans tayo na ginagamit itong platform na ito. Imagine mo TikTok. Noon wala naman talagang TikTok na ganitong platform. Hindi mo akalain na ito ang minsan kumikilos sa buhay mo, lalo na sa araw ngayon. No? Na napakaganda ng topic natin, discipleship. No? Discipleship, kumbaga tuturuan ka nito maging disipulo talaga ni Kristo. No? Sila Peter, lahat ng mga mangingisda na tinalikuran yung kanilang ginagawa, iniwan, no? Hindi naman sinabing sa kasalukuyan ngayon, talikuran yung successful ka sa buhay mo ngayon para makasunod kay Jesus Christ. Hindi, posibleng pwede mong gamitin yan para makapanghikayat din ng kapwa mo. No, hindi sinabing talikuran totally na sinabi lang na talikuran kasi yan yung minsan nagiging cause kung bakit hindi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ang layo sa Panginoon, no? Kumbaga, nandiyan na lang lahat ng pag-isip mo ng umaga, ang iniisip mo na agad paano mo i-roll up yung panindahan, titinda ka ng kaga, etc. So, sinasabi naman dito, no, na yung pagtalikod dito, yung pagtalikod sa yung heart mo na magpo-focus ka sa Panginoon, no? Meron akong kilala na dati lang siya, plain Christian lang siya. Then nag-pray siya sa Panginoon na i-bless siya. Nung na-bless, nagkaroon siya ng business na yung manok, yung mga nagde-deliver ng mga manok, yan na nga. Lumaki. Naging siya. Oo, chicken, yung mga fresh chicken. Yan. Mga ganon. So, naging business siya. Actually, member namin. Share ko lang. Naging successful siya. In a sense na, paano niya na, tinalikuran niya ba yun? Tinalikuran niya ba yung pagiging negosyante niya? Hindi. Kundi bagkos, ang ginagawa niya, ang magandang ginagawa niya, lahat ng mga nagiging empleyado niya, no? In a first thing in the morning, nag-share siya ng Word of God. No? So, lahat ng empleyado niya naging member namin sa church. O, hindi man lahat,
may mga umaalis, pero yun yung nagiging routine niya. Basta ikaw, naging empleyado kita, gusto ko ganito ang ano mo. Hindi man pinipilit. Layunin niya lang na masave tong mga ito. So, ganun po. So, kung anong meron ka, hindi lang yung sarili mo, yan, pati yung kung anong meron ka, dapat ibigay mo sa Panginoon yan. Darating at darating ang panahon na ang Panginoon naman ay hindi siguro hindi siya bulag para hindi makita yung mga ginagawa. So yun, una sa lahat, maging disciple ka ni Jesus Christ, magkaroon ka ng time na may share mo kahit sa simpleng sa simpleng pag-share lang. Hindi ka ganun kagaling sa Bible. Tulad dito, pwede ka mag-share kahit isang verse lang. No? May mga tulad yan, meron tayong 24 na tagapakinig. No? I believe na positibo ang kanilang kaya sila nag-i-stay dito. Positive yung ang salita ng Panginoon sa buhay nila. So yun lamang po, salamat at manananghalian na tayo lahat. Thank you po, God bless. Brother Onin, pwede akong magdagdag konti lang? Susundan ko lang salamat, Brother Red. Ni Brother Red. Saglit sobra ha. Nauna si sige, Brother okay. Josh. And then, Okay. sunod ka kay Brother Josh. Brother Josh, go ahead. Okay, maraming salamat. Bigyan ko lang kayo ng glimpse kung ano ba talaga yung Jewish tradition. Una, bakit unang-una, si Simon Peter is not a businessman. Tatandaan natin, no? Sila ay hindi ang mga Hudyo ay mayroong labing isang tribo nagagabas para sa templo at yung isa ay may iwan sa templo. So therefore, wala sa mga Hudyo na mga businessman. Wala. Pwede sila makipagkalakal, pero ibibigay nila ito sa pamamahala ng kanilang templo. Pero walang individual, di katulad nating mga Hintil, no? Tayo ay individual para sa ating pangangailangan. Pero ang mga Hudyo gumagawa, no, para sa lahat. Yung kanilang kaya kung mapapansin niyo, no? Hindi lamang isang mag-anak ang mangingisda yan, isang buong lipi yan, no? Kaya ang 12 apostol ay kumakatawan sa 12 tribo yan. So kung sino yung tribo na malapit sa dagat, malapit sa lawa, sila ay naka-assign para sa mga labang dagat. At kung sino yung malapit sa lupa, sila ay naka-assign sa mga sakahan, sa mga pastulan, at marami pang iba. Kota-kota yan eh. So wala sa kanilang negosyante. Pangalawa, sa terms of correction, ay kapag ikaw ay isang lalaki, ikaw ay nasa school of rabbis. Ngayon, kapag ikaw ay hindi napili ng rabbi, ikaw ay mapupunta dun sa mga farmers, ikaw yung kumbaga parang hindi ka mamipili para maging part ng sacerdote, part of something, basta lalaki. Dennis, hindi totoo yun. Kung hindi totoo yun, kanino sila nakilakal? Yun ang tanong dun eh. Kung totoong may businessman sila, kanino sila nakilakal? Yun ang isa sa mga question dyan. So, in terms of history of Israel, hindi sila nangangalakal. No, hindi sila nagkakaroon ng exchange, sakop sila, at hindi sila nakikipagkalakalan. Hindi katulad nating mga Pilipino. Nakikipagkalakalan tayo. Kaya ang kultura natin ay salasalawalit. Samantalang Hudyo, hindi sila pwedeng makipagpalitan at ng basta-basta, hindi sila pwedeng makipagkalakal, makipagsosyuhan. Kasi pinagbabawal nga sa kanilang makisama sa iba't ibang mga lahi o nasyon. Na lang na sila sinakop. Yung sakop, doon lang sila papa sa ilalim. So, kinakailangan before we enter in terms of conclusion, alamin mo na natin what is behind the Bible. No, bakit man napunta doon sila Simon Peter at iba pa sa pangingisda? Kasi mga hindi sila pinili.
para maging mga para hindi para mapunta sa pagiging Pariseo, Judyo. No, kung titignan niyo yung mga Orthodox, makikita niyo lahat sila aral lang sila ng aral pero walang gumagalaw sa kanila, sinusuportahan sila ng buo ng kanilang gobyerno. No, kung makikita niyo yung Jewish tradition. So may nakalaan. Kapag ikaw ay hindi pinili ng rabbi sa mga schools na yon, ikaw ay gagapas kasama ng mga iba. So kaya yung sabing come with me, yan ay isang napakalaking salita para sa mga followers. Tingnan natin maraming sumunod sa Panginoon, pero ilan lang sinabi niyang come and follow me. So kung kayo ay pero sila kalakal, sila pinakamayamis na sumunod, bawal lang sa kanila ay bawal mag-asawa. So, pamalian natin what is the traditions of the Jews. Kasi, sa inyo naman yan, it is correction. So, unang-una, in terms of history, as a part of correction, sino ang kanilang kinakalakalan ng panahon na yun? At paano yung pagpili sa loob para maging rabbi, kasi iba yung priest sa rabbi, iba rin yung scriba, pariseo, saduseo, magkakaiba yan. No, magkakaiba yan. At yung mga slaves nila, yan ay parte ng kanilang mga kanilang in terms of digmaan. No? Marami yan. No? Akala kasi natin mga Pilipino, Levites, syempre sila yung namamahala, pero sa labas ng templo, meron pa magkaiba ang mga aral. Tatandaan natin, no? Si Juan Bautista ba ay Levites, no? Ang mga propeta ba ay mga Levitico? Yun ang isa sa mga tanong doon. Because the Levites is for the temple. Sila yung mga ngalaga. Loob, no? Nasa loob lang sila, hindi sila pwede lumabas. Kung mapapansin niyo, mga Saduseo, mga Pariseo, lumalabas. Walang bantay sa Bible na sinasabi. Well, itong sinasabi ko is a historical event. Kasi kung faith lang tayo, kasi ang sinasabi is what comes to the faith ayun naman yan, sabi ng Panginoon kasi magtiyaga kayo. Ngayon, itong sinasabi ko sa inyo is out of the Bible, these traditions were written in the Jewish people. Basahin ko, Jewish Bible is, sabi ko nga sa inyo, itong Biblia, it is just an introduction of all. Ngayon, kung hindi nyo sasampalatayanan ng aking sinasabi, nasa inyo naman yan. Pero ito ang sinasabi, whether take it or leave it, no? Meron tayong Talmud, meron tayong Mishnah, meron tayong Halakha, Kabbalah, meron tayong other prayers, poems, Jewish thoughts, Tosefta, which is hindi naman yan sinasabi o sinasalita ng mga pastors kasi hindi sila nagtsatsaga. Hindi sila nagtsatsagang mag-abat. Pero ang meron lang tayo is the Tanakh, Mishnah, no? The first major rabbinic picture, yung Tanakh, yung iba is may konting Mishnah, may konting Talmud. But then again, alam ko yung sinasabi ko. No? So, as last correction, para sa kanila, tignan natin lahat ba na nagsisunod sa Panginoon, sinasabi niya, come, sumunod ka sa akin. Doon ba sa 20,000, 5,500 na sumunod sa Panginoon, lagi niya pa sinasabing come? No? Marami, lagi niya sinasabi, hindi. Para lang yun sa mga apostol niya. It is exclusive rights, no, ng isang rabbi, ng isang nangangaral, ang pwede lang magsabing come with me. Kaya iniwanan agad nila kasi pinili sila Napakalaking, it is a big event para sa nila in Jewish tradition. Nasabihan sa kanila ng rabbi, come with me. Ibig sabihin, isa ka magiging apostol ko. Isa ka magiging kasama ko sa pangangaral ng salita ng Diyos. Well, sa ating mga Pilipino, hindi yan sinasabi ng mga pastors, bishops, kasi nakafocus lang sila, which is the Bible, introduction. Pero itong sinasabi ko sa inyo, it is far beyond the introduction. Well, hindi naman lahat makatatanggap ng katotohanan.
Ngayon, nasa inyo na yun. So, malinaw kasi yung sinasabi ng Panginoon, ang kanyang disipulo ay siyang nakikinig, tumanggap at naniwala. Then, sinasabi ko sa inyo isang knowledge, ngayon, kung itatapon ninyo, para maintindihan ninyo ano yung tagpo dyan sa 5.11 na yan, it is exclusive and paid. At isa dyan sa 11 na yan, kapag sabi natin na sinubok ni Pedro ang Panginoon. Maraming ang pastor ang hindi nakakaalam na may pagsubok pala doon si Pedro. Isang kayang verse. So, yan ay hiwaga. Yan ay hiwaga ng Biblia na isinasabi ko sa inyo para maunawaan ninyo na lahat ng yan ay nasa ilalim ng traditions, no? Nasa ilalim ng kapangyarihan. Kasi magkakaroon tayo ng misquote dyan. Bakit ba ayaw ng mayaman na sumama sa Panginoon? Kasi sabi sa Bible, iwan mo rin kayaman yung benta mo ang sunod ka sa akin. Medyo mahirap tayo. So nahati yung kanilang yung dapat marinig, which is that is the understanding of man. But then again, the understanding of the Bible is different from the understanding of man. No, kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, that doesn't mean na ikaw ay iiwanan mo yung trabaho, panahon nila, sila'y nangangalakal din. No? Sila'y nangangalakal din, si Pablo ay nangangalakal kapag siya ay ituturo sa iglesia, sumama sila sapagkat ay rabbinic power and authority. Yun ang some of the correction. Okay? So at last yung huli doon yung bakit nagpatira pa si Simon Peter kasi meron siya sinabi na kanina ko namin ginagawa yan, pero dahil sinabi mo, no, iyan ay pagsubok gagawin ko para pag hindi nangyari, you are a false prophet. Dahil sinabi mo, para wala sa akin yung burden of truth, yan kung ilalagay natin yan sa tiempo ng ating salita ngayon, yung sinabi ni Pedro dyan sa verses na yan, no? Para wala sa akin yung burden of truth, kanina pa kami dito maghapon na kami rito, tapos nasa isip ni Pedro, na kami mga mangingisda, alam namin kung walang huli, pero dahil sinabi mo, no? Marami nagpapakilalang propeta noon, marami rin nagpapakilalang Kristo noon, especially the head of the rabbi leaders. Dahil sa sinabi mo, ibigay ko yung lambat. So, yun yung isa sa mga yun ang masasabi natin, isa sa mga pagsubok na binigay ni Peter. So wala sa akin yung burden of truth. Sige, ilagay natin. Ngayon, nung nakita nila yung isda ay dumami at halos mabuwan yung kanilang bangka, doon na nagpatira pa. Kasi it is greater sin ang ginawa niya. Ano yung sinubok niya? Malinaw ang sinasabi sa kasunod, huwag mong susubukin ng Panginoon. Dahil sa pananalitang dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Hindi dahil sumusunod si Pedro, kundi dahil siya ay subukan niya yung taong nagsasalita at nangangaral sa kanila. Kasi ito wala sa Bible to. Kung sasabihin ko ulit, wala ulit sa Bible. No? Sapagkat maaari ba, ang tanong ng mga rabay ng panahon ni Jesus Christ, maaari ba na ang isang propeta at ang Bisaya ay magtagpo sa isang panahon, sapagkat sa mga naunang panahon ay nauuna ang propeta at hindi nagtatagpo ang mga propeta sa isa't isa. Nauna si Moises, sumunod ang unang propeta, namatay muna si Moises bago dumating ikalawa, namatay ang ikalawa bago dumating ang una. Si Saul, bago siya magkasala, nakita niya si David ang anak niya si Saul. So para sa kanila, ang Mesaya ba ay matatagpuan at makikita ang dalawa, ang propeta at ang Mesaya. Kaya maraming pagsubok sa panahon ng Panginoon. At isa doon is humor na naririnig ng ibang mga apostol ng mga panahon na yun. Kaya merong confirmation sa gitna. Pwede ba magkita ang isang propeta at ang isang Mesaya parehong? Bago pa ipagulo si Juan Bautista,
nagkita sila ng harapan. Propeta si Isa, nagkita sila ng kapwa propeta. So that is the one, no? Maaring nagkita sila pero hindi sila nag-preach, no? Bang sabay. Yan ang isa sa mga tanong ng mga propeta doon sa Bible. Yan, if you are a truth seeker and you know what is the loopholes ng mga ibang mga mangangaral, technically nagkita sila. No, nagkita sila pero sa pamamahayag ng Panginoon, no, I stand corrected. Salamat. Stand corrected. Salamat. Nagkita sila technically, but then again pareho ba sila pamamahayag bilang propeta at Mesiah sa panahon? No? Sa panahon na yun. So, yun lang, brother. Kung yan ay nakita sila Daniel na 3 binata pero hindi pa propeta yung 3 binata na yun. Do, sila ay hindi pa sila na anoint, siyempre may anointment tayo. Bago ka si Samuel din ay anointed niya yung dapat kapatid ni David, but then again si David ang gusto. No? So sa panahon ba ni Daniel yung 3 binata ay propeta rin? Yan ay tanong na dapat mong sagutin, Dennis. No? Sa panahon ba ni Daniel, yung 3 binata ay propeta rin? Nagkatagpo ba ang ibig sabihin sa panahon ni Daniel ay 4 silang propeta? Hindi pa ba sapat ng unang propeta at magtatagpo ang 4 propeta? Maaring magkita sila, no? Maaring mag-usap sila as part of the betrothing of the anointation. But then again, no, sabay-sabay ba silang mangangaral? Tulad na nangyari sa panahon ni Juan Bautista, panahon ng Panginoon. Naunang nangaral ng Panginoon, bata pa siya. No, nangaral siya sa templo. Marami po propeta na sabay, hindi lahat sikat. Okay, so if that is the wisdom, akit kayo dito and we have the conversation. So, ang tanong dito, nakita sila, yes, nakita sila, technically, thank you for the correction, pero sabay-sabay ba silang nangaral? Okay, so, maraming salamat. Some of the correction ko naman yan. Ayan, maraming salamat, brother. Ayan, thank you very much, Brother Josh Schmidt, for the corrections, and we'll let all other viewers, kung meron pong nasabing mali, we invite you to come up po and have your sharing. Driving, sige po. Brother Dennis, makakaakyat ka po ba? Pastor Lucio? Brother. Do you have anything to say regarding dun sa correction ni Pastor Josh Schmidt? Yun kasi ang belief ni Brother Josh, may sa kasi nga ang mga tao kasi they more study on Bible, no? Kaya marami kang matatanggap na salita na dapat kung totoo yan nasa Bible. Pero hindi naman ako disagree kay Brother Josh. We must to stick lang talaga tayo. Marami naman tayong makukuha na ng hindi naman mahirap ngayon hindi na mahirap na mag-locate ng background, no? Kasi marami naman tayong makukuha. Marami tayong source, no? Yun lang. Mahirap kasi na sa akin, mahirap kasi magturo, kaya ingat na ingat din ako kasi ang tao kasi sa akin lang, no? Mahirap kasi na magbitaw ako ng salita na tapos sasabihan ka, makatanggap ka ng Mali. Yung parang gano'n, ingat na ako sa ganun.
Yes. Hindi pwede bibitawan mo yung ganun kasi mahirap yung ganun. Pero hindi natin pamalian si Diyos kung gusto natin yung sinasabi niya, well, hindi naman masama yun. We will seek and we will find kung ano talaga yun. No? Hindi natin siya pamamalian. Basta tayo, we're sharing lang naman. Yun lang mga kapatid. Maraming salamat. Brother Onin, pwede akong sumunod kasi makakalimutan ko yung Thank you, Pastor Lucio. Sige, Supra. Sige, go ahead. Ikaw na. Pasensya na, no. Yung susundan ko lang yung mga sinabi ni Redsky kanina tsaka yung sinabi rin ni Pastor Joe Smith, no. Hindi naman, kumbaga yung conclusion, hindi ako aalis no sa tema na nakalagay, no. Doon sa may, yung sinabi ba na yung pagkatapos nung binigyan, di ba, na blessing na sila, no. Tapos nabasa rin ni Pastor Joe Smith yata yung kanina na nung makita ni Simon Pedro yung mga bagay na naganap, nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus na nagsabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, o Panginoon, sabi ni Simon Pedro. Ngayon, yung sinasabi kayo ni Joe Smith tsaka yung sinasabi ni Redsky rin kanina dun sa mga blessings tsaka rin yung sa biyaya, yun dapat maiwanan. Ngayon, si Pedro Simon dito kasi, sabi niya, ako'y taong makasalanan. Ano yung part na nagawa niya bang kasalanan na para masabi niyang ako'y makasalanan? Gusto ko kasi maliwanagan, gusto ko siyang bigyan ng katwiran na para masabi niya na ako'y makasalanan. Ano ba yung part na yun sa panahon nung kasi sa Galilea yata yung place na yan eh. Kasi siguro tutumpukin natin sa una, sabi nga, di ba? Parang makasalanan, wala sa kaila yung ng Diyos, kaya ando dun si Kristo, nangaral, siya naging ilaw, nagbigay ng biyaya. Ngayon, yung sinabi yung point ko rito, hindi ko kasi alam kung ano yung nagawa ng mga kasalanan ni Pedro nang sinabi niya kay Jesus nang makita niya at matanggap na yung blessing na sinabi niya na patotoo yung mga bagay na ako'y makasalanan. Anong kasalanan yung ginawa niya? Gusto ko lang po maintindihan. Kung meron sana makapagpaliwanag, please go ahead. Alright, Brother Josh or Pastor Lucio, kung meron kayong sagot sa tanong ni Supra, go ahead. Yun nga, yung kasalanan niya doon is, sabi nga, wag mo susubukin ng Panginoon. Ay mga panahon na yun, pag sinalita ng isang tao, kunyari, ikaw kasi makikinig, ang pakikinig ay faith coming in hearing. So, kinakailangan nila niya sunod siya. Pero yung ginawa kasi ni Pedro, sabi niya doon, dahil nakatwiran mo na siya. Kanina pa kami dito, hapon na kami. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. So, walang pananampalataya. At yun ay panunubo. Sa kanyang puso, sinusubo niya yung tao. No? Kasi kinakailangan mahigpit kapag ang isang tao yung nangangaral sa'yo, kinakailangan sumunod ka muna, that is the total obedience. Pero sa ginawa ni Pedro, nangatwiran ka muna, tapos parang sinubok mo muna, ginawa ko na, pero dahil sa sinabi mo, yung the burden of truth ay nasa yun. Kanina pa ako nandito, na nangingisda So, nung panahon na yung sinabi mo, Brad, no? Teka muna, Supra. Masagutin din natin si Pastor Lucio. Apo. Kung tingin lang kayo kasi nagbibihis na ako, mapunta na ako ng simbahan, pasensya na. Magikinig lang ako. Sige pa. Sino po may ibang sagot? Sino po gusto sumagot sa question ni Supra? Nalaglag si Pastor Josh. Brother Supra.
Dito sa dito sa story na binigay na Luke and even sa other reference chapter, makikita natin dito na hindi naman talaga naka-specify yung wala sagot doon sa question mo. At wala, hindi rin ako naniniwalang hindi rin ako naniniwalang nagkasala doon siya sa pagtanong, kasi dito nakalagay kasi sinabi niya lang naman na, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Actually, meron nga doon may submission. No? Submission. Oo, may submission. No? Parang yung ng pantas, no? Yung pantas yung kay Jacob, hindi ko alam kung kay Jacob o kay Job, yung inano siya ng Panginoon, tapos yung mga kaibigan niya, yung mga pantas, no? Yung sinubukan siyang parang ganun din, parang ginawa ni Pedro, parang yun yung nakikita kong point of view niya, kaya nagtanong ko kayo na kung ano bang kasalanan yung sinabi niya sa Panginoon, na yung sinubukan niya ang Panginoon, bakit kailangan niya subukan ng Panginoon, at bakit di siya kailangan tawagin ng Panginoon. Yes, as to answer a specific answer to your specific question, wala po tayo makita doon sa specific answer. No? But if we try to analyze it, sinabi sa Biblia na merong ibinigay ang Diyos na kautusan, no? At wala isa sa atin na nakakasunod na kautusan. No? Therefore, lahat tayo ay nagkakasala. Yun siguro yung ibig sabihin ni Simon Peter na I am a sinful man. Yun lang yun. Hindi, kahit naman ako, naniniwala ako, hindi natin kaya tuwirin yung sarili natin, maliban lang kung tawagin tayo ng Panginoon. Kaya yung point na yung kanina, nakita ko yung ganong sabi ko, nasaan kaya yung conclusion nasaan kaya yung sagot nito, nasaan kaya yung reference na para makita mo yung bahagi ng kaliwanagan, parang ganon. So wala ako sabi mo wala nakita, kasi hindi man nakalagay yung ganong So walang parang siya, no? Walang i-Pacific, parang napantay siya sa mga pantas, no? Nung nagsubok siya, no? Yun lang, brother, maraming salamat nakuha ko na, nag-get ka na. Oo. Maraming salamat. Okay, maraming salamat, brother. Ganon din, no, sa correction ni Brother Josh kanina, yung arguments natin, whether na nangangalakal siya or hindi, hindi naman kasi ito ang mensahe na ibinibigay sa atin ng Luke, no? So, ang importante doon, makuha natin yung kabuuan ng mensahe na ibigay sa atin sa Luke 5. Yun ang importante doon. Thank you. Brother Josh, lalaglag ka. Shoutout po sa mga bagong viewers namin sa baba. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat mag-closing prayer na tayo bago tayo mag-discussion. Kasi Brother Onin, mag-closing ka muna, Brother Onin, closing pray ka muna bago ako bumaba. Para medyo naman, maganda naman yung kasi yan din naman yung discussion, dire-diretso naman siguro yan, no? Apo. Oo, maraming salamat. Sige, i-close na mo muna para maganda yung pagkakababa ko. Maraming salamat. Okay na ba tayo? Brother Paul, okay ka na ba? Meron ka pang additional? Bago tayo mag-discussion ulit? Wala na, brother. Okay, thank you. Ate Shilo? Said and done. Okay, skeptics? Skeptics, are you still there? Matulog na yung skeptic. Sana po. Wait lang, mawalan kasi sa akin Kayo muna. So sana meron tayong natutunan, no? Meron tayong natutunan mensahe. Marami na, brother, no? Marami. Kahit ako, marami ako nakuwang kahit bagamat hindi ako nagsasaliksik lang ako ng mga bagay-bagay, yung mga tungkol sa sa mga history, natutuwa ako kasi nagkakaroon ako ng kaalaman ba, di ba? Napakasarap naman magkaroon ka kasi ng kaalaman Maraming salamat. Natutuwa tayong lahat at bawat isa sa atin ay kahit papaano ay mayroong natutunan kahit pa konti. Di ba, Ate Shilo? Yes. So, pagpasensyahan nyo na minsan, may mga bisita tayo dito na nagbabardaguluhan. May purpose din yun. So, lahat ng bagay may purpose. Yes, biblical yan, Brother Oni. Lahat ng bagay may purpose.
So wag tayong mawalan, ang importante doon, wag tayong mawalan ng pag-asa, wag tayong mawalan ng porket may nagbabartikulan na, ay hindi na po tayo, everything has a purpose. In some ways, katulad ng halimbawang may nagbabardagulan sa taas, tapos kayo sa baba, napapadala kayo, ibig sabihin, merong dapat kang baguhin sa pag-uugali natin. Bakit ka nakikisabay? Bakit ka umiinit din na hindi ka naman kasama? Bakit naapektuhan ka? Alam mo yon? So, bawat isa sa atin, sa loob natin, tayo ang nakakaalam kung ano yung dapat na baguhin natin sa sarili natin. Hindi dapat, sometimes it's not about what's happening upstairs. Sometimes it's also what's happening down in the comment section. And whatever it is in the comment section, we have to realize and be conscious kung ano yung dapat baguhin natin doon sa sarili natin. Whatever it is, may it be, whatever. Kung meron ba yung negative, it be positive, na dapat i-grow pa, in everything there is a purpose. Yun lang ang pwede ang masasabi. So, okay na tayo. Natapos natin yung ating topic at hopefully yung ating mga listeners sa baba ay meron din pong natutunan at nasabayan din po nila yung ating versikulo. So, hindi ko alam kung anong mga mangyayari, anong ganap mamayang gabi, pero may mga nagme-message na mga topic. So, hindi ko alam kung anong masusunod mamaya. So, siguro maganda nito every morning, puro sharing na, tapos kung sa gabi naman ay kung ano yung current issues mo, whatever it is. Closing prayer tayo. Sige, ako na mag-close yung prayer. Let's put ourselves in the presence of our Almighty Father God. Lord, we thank you, O God, for this another opportunity that we gather here in TikTok Live, O Lord, at sa lahat ng mga guests ko po nandito sa taas. We thank you for blessings them for they're able to attend this live sharing, Lord, as well as the viewers, Lord. Maraming salamat po sa talata na ilalagay sa amin ngayong umaga. We thank you for Luke chapter 5 verse 1. We thank you for the lives of Simon Peter, Andrew, James, and John. Whatever learnings we have learned from your context, Lord, we thank you so much, Lord. We believe, Lord, that it's not about their stories, but it's something to do in our stories, Lord. That whatever we may be able to reflect in our lives, whatever teachings that we have brought out in the context of your chapter, Lord, you're able to replicate it, Lord, in our lives. You're able to bring it inside in our hearts and our mind, Lord, that we will be able to also as we receive your word, Lord, that we will be able to serve you, God, according to your will. Not according to our will, God, but your will. Not according to our plans, God, but your plans. And may your plans, God, may be put in each and everyone's heart, God. Sa lahat dito sa platform na nasa taas, sa mga nag-guesting, at ganoon din po sa mga nakinig po, and even their families, Lord, we pray, oh God, that you will continue to bless them. We pray that you continue to bring your Holy Spirit unto them, that they may be able to realize and come up with opening their hearts and their mind, oh Lord, to hear your words, of God, to read your words, of God, day and night, Lord, so that they may be able to meditate on it day and night, and be careful in everything that they do. Lord, we thank you for the blessings. We thank you, Lord, for giving us the good health every day, Lord. And we pray, Lord, sa mga kaibigan namin dito, Lord, who are not feeling well, especially to Sister Jean, Lord, we bless. We pray for blessings and protections and good health, Lord. May you bring her back into physical goodness, oh Lord, and whatever sickness unto her, Lord, will take it away unto her, God. And we pray also, Lord, all of us, Lord, including our families and friends, Lord, that you continue to accept your protections, Lord, and your guidance with us, and bring us out of whatever sicknesses, Lord, and
and accident, Lord. Lord, we thank you. We thank you for this opportunity. We pray that you continue to work for your goodness, Lord. Continue to spread the gospel, Lord. Continue to share one another, Lord, and fellowship with one another. And thank you so much, Lord, for your presence in this week. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Thank you. Maraming salamat, Bro Oning, tsaka sa ibang andiyan. Di ko kayo kilala lahat. Maraming salamat. Brother Papalam na Supra, po thank ako. you for being Thank you. here. Brother Sobra, maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Okay. Maraming salamat. Thank you. God bless everyone. Alright, yung mga gusto umakyat po at gusto mag-open discussion lang po tayo. Ano lang to? Dig deeper ba? Bakit sabihin batuhan, no? Pero grabe kagabi, no? Grabe yung topic kagabi. Hindi mo tapos. Mag-end live na nga dapat ako, Ate Shilo, kaya lang may pumanik na Canadian, napasubo ang lahat. Narinig mo pa yung ulan ba yun? Yes, Pastor Lucio. Brother Paul. Maganda sana yung topic sa gabi. Pero yung naabutan ko lang, ang babae yung nakasarili sa akin yung babae sabi. Si Kumikinang at saka si Maldita. Para nagmamanig yung pagbilang nila, walang sustansya. Doon sa kana, kung ang isang nila, अस्सलामुअलैकुम मैं बात कर रही जोन की तरफ Na bakit hindi mag-open cam? So, ayun, nabuhay yung idea na yan. Sa susunod na mga debate daw, dapat mag-open cam. So, as a trial or sample, nagkaroon ngayon ng suggestion na pangungunahan ng mga babae na mag-open cam. So, doon nag-umpisa yun. Actually, it was not planned. It was suggested early around before lunch and then 2 p.m. kaagad yung debate. So hindi po yun well planned. Hindi din po yun debater. It was just a trial and then at the same time yung mga babae ay mabigyan ng opportunity na maglatag din ng kanilang style or saloobin with regards to their para nag-aaway lang ng kapitbahay? Yes, kasi hindi naman kasi debater yon, hindi naman kasi debater. Actually, yung mga dapat na pro-choice doon ay wala din doon. Sinagot lang din ni Kumikinang, hindi din po siya naka-assign doon. Sinagot niya lang dahil para matuloy lang. Maganda yung topic kasi hindi na ko lang mga ganyan debate na doon. Pero yun lang, sana yung nasustansya na masabi, or restaurant, pero maganda brother. Pwede mo tuloy yung... Hindi ka na nakabalik nung English na yung English version na. Nakikita ko lang, hindi ako makapasok eh, nakikita ko lang. Pero maganda sana. Yung English version na nakabalik ka. Hindi na. Yung English version na, the same topic, hindi ka na nakabalik? Hindi na. Nagkaroon ng English version kasi may pumanig na Canadian. So lahat nag-i-English na tapos apat-apat na ang nagdi-discussion. Naging maganda yung argument na. Naging maganda yung argument. But ultimately, nung bandang huli, gumulo na naman. Naging bardagulan. Pero sabi ko nga, everything has a purpose naman yan. Maganda kasi ganoon yung topic na very relevant talaga yan.
At kahit sabihin natin sa Philippines, hindi yan tanggap. Hindi natin masasabi in time, di ba? Baka tanggapin na yan dahil ang dami ng ganyang kaso. Kaya maganda yung topic mo. Sabi ko nga sa kanila, ako pro-life, pero pwede rin akong maging pro-choice just to have an arguments or discussions. Kasi kaya din naman, it's not a matter of it's not a matter of kung paano mo ilalatag yung reasoning mo, yun kasi ang magitan doon. Kaya lang, yung ating mga earlier debaters ay hindi naman debaters. So ano lang talaga yun, it's just a trial.